Sila ang nagbigay ng lakas, ng loob na para makayalan ko lahat ng problema. Kahit mahirap, inangon ko, tinis ko. Ito mga kalingap, mga kababayan, ay ang kapatid ni Jebeline. Ano pangalan mo, ate? Mary Joy, Mary Joy. Ilan taon ka na nga pala? 20, 20. Ilan ang anak mo? dalawa, O kasi ilan taon ka na kapag-asawa? 17. 17. Yung asawa mo ngayon may trabaho naman. Opo, Anong trabaho ng asawa mo? contraction, Construction. So anong gagawin mo, ate? magluluto ng kopra. Magluluto ng kopra. Yan mga kalingap, mga kababayan, magluluto ng kopra daw itong si Mary Joy. Pangilan ka na kapatid ni Jebeline? Pandalawa po. Pangalawa. So kasi 'di ba ang kwento ni Jebeline ay yun nga, iniwanan kayo ng tatay niyo, tama? Opo, Ilan taon ka nung iniwanan kayo ng tatay niyo? sa 13 po ata, Anong grade ka nun? grade 6. Grade 6. So buti nakapag-aral ka naman ng high school. Opo, Anong grade ka ng high school na abot mo? grade 12. Grade 12. Ikaw yung kinukwento niya na nakapagtapos ng grade 12. Opo, Na kumbaga ikaw yung pinagmamalaki ni Jebeline, na isang kapatid niya na nakapagtapos ng grade 12. So, nung natapos ka ng grade 12, bakit naisipan mo kagad mag-asawa? nakatapos po ako ng grade 12. Meron na po akong asawa, buntis na po ako sa panganay ko. Ganon. So, buti naman at nang ikay nabuntis, nagpatuloy ka ng pag-aaral. Ayun. So, ganun ay ito, medyo naging sacrifice yung pag-aasawa, no? So, Mary Joy, sige. Patuloy mo yung ginagawa mo. Siguro naman marami kang may kukwento sa akin, ano, sa mga susunod na Opo. panahon. Grabe mga kaling, mga kababayan. Ano. Saan mo naman kinuha itong ano na to? Sa bundok po namulot. Pinupulot mo lang yan. So tama pala yung kinukwento ni Jebeline na namumulot kayo ng mga nyug. Buti hindi naman kayo pinapagalitan ng may-ari ng Hindi nyug. naman, Kasi ang sabi ni Jebeline, wag lang daw akyatin sa puno. oo. Okay. So ito yung panganay mo. Opo, Ano yan, babae o lalaki? babae. Hi. Ang galing, ang ganda niya. Oh. Diba? Sige, Mary Joy, tuloy-tuloy mo lang yan. Baka nakakaabala na rin ako sa iyo. Mga kalingap, mga kababayan. So ito yung magiging panggatong mo. Opo, Pinupulot mo rin ito, no? Lahat halos pinupulot. opo. So kung sakasakali maluto yan siya, pag maibenta nyo, mga magkano naman abutin yan? Nasa 200 naman po. Grabe, no? So nasan si mama ninyo? Nandyan po sa bahay. Nandito. Kasi, yun nga, may sadya ako dito na yung birth certificate ni Jebeline ay ipapakuha ko ngayong araw. At yung kanyang, ano ba yun? Ano ba yun yung papel na kailangan niya doon sa ano? Form 137. Form 137. Kasi saan bang lugar yun siya nag-aral? San Kabugaw. Kabugaw. Gaano kalayo yung Kabugaw na yun kaysa dito sa tinitira nyo? O nilipatan ni Jebeline School? Mas malayo po yun. Kabugaw, nasa bundok. So kung mamamasahe doon, mga magkano ang pamasahe? Nasa 500 po. 500. Opo. Balikan. Ganun kalayo pala, no? So ang ano nga ni mama mo is mag-ano ng, anong tawag nun? Mag-uupan ng, ano ba yun, habal-habal. Habal-habal. At gagasolinahan lang 300 daw or 400.
Pwede bang matawag mama mo? Opo. Sige. Ma! Ayan si Tawakan ate. si Isa ay. Good morning ate. Morning po, sir. Ayan, kukunin natin yung ano niyan, yung Form 137 ni Jebeline at yung ano ba yun, yung PSA birth certificate, no? Opo. At ayun nga, 'di ba nasabi rin ni Jebeline na mayroon siyang babayaran dun sa school, no? Opo. Anong babayaran ba niya yun? Yung sa PTE daw, sa PTA. Opo. Ano yun, ambagan? Arambagan daw 200. 200 pesos. So, ganun ate Mary Jean, kukunin na babayaran natin yon para hindi na maging, or wala na maging sagabal sa pag-aaral ni Jebeline, ano? So, ito kasi, pagdating ko dito, ito yung dinatnan ko. So, ito ba gawain mo rin ate? Opo, yan ang binuhay ko sa kanila. Nung iniwan kami ni papa niya, kahit isang buwan pa lang ako makapanganak, yun na talaga ang ginagawa ko, magkupra, para may kain sa kanila, may ipaaral. Yun na talaga lahat ng pinagpalaki ko sa kanila, pagpaaral yan. Yan talaga, pagkupra. So, ang kwento kasi ni Jebeline ay namumulot ng mga nyug. Opo, pinupulot namin yan sa bundok, layo. 1 oras, talakarin lang. Ganon. Dadalhin pa namin yun dito. Dito? Ang bigat. Oo, dadalhin dito. So, 1 oras kaming, pag may dala na kami, hindi naman kaya namin sa 1 oras. Lakad kasi, ang bigat ng dala namin, pahinga-hinga. Mga 2 oras na kami. Dun sa paglakad kasi layo. Aakyat pa ng bundok. Ganon kalayo. So, yan. Yun nga, kwento ng anak mo na pag yan daw ay naging, anong tawag na, kopra, siguro mga 200 ang halaga. Opo. O hindi pa yan abutin kasi kaunti pa lang. Baka hindi pa abutin. Opo. So, sige ate, baka pwede tulungan mo na lang si Mary, ano ba pangalan? Mary Joy. Para makita natin kung paano yung ginagawa ito. Kasi, sa totoo naman, dinanas ko naman to nung araw, pero hindi ganito kaliliit. May mga maliliit yun. Kasi maliliit na to, kasi yung sa itak lang, inuo ka lang, di ganyan lang. Parang sinusungkit dun sa bao. Sa bao. Ay, grabe no. Kasi dati, ang pagkakaalam ko kasi niyan, dito sa atin, binabalatan mo na yan. Opo. Tapos pagkabalat niya, bao kasama niya, di ba? Then itataob ng ganyan, nakasama yung bao. Tsaka ngayon gagatungan dito. Kaso, pag walang bao, kaunti lang madadala namin. Kung kasama yung bao, konti lang madadala ninyo. Opo. Kaya ginaganyan nyo na galing dun sa bundok. Pag ganito na, kasi kahit 50 ng buo, na ganito na, kayang-kaya namin. Pero pag may bao, hirap lang 20. 20 peraso. Hindi kakayanin. So bakit nasana itong si Mary Joy sa ganitong sitwasyon ate Mary Jean? Kasi wala naman ibang anak trabaho dito. Wala naman ibang makuha ng pagkain ganito. Kasi wala ka naman dito mautangan. Wala naman sa amin magpapautang. Kasi wala naman kami. Ano may babayad namin? Kaya ganito na lang ginagawa namin. Kasi pag nangungutang kami, chinichismis pa. Chinichismis? Nangutang na chinichismis pa? Oo nga, kasi mahirap kami. Ganon? Kaya huwag ka nang mangutang. Lahat na lang pagod, gawin mo na lang para hindi ka na chinichismis. Kasi ang pinagtatakaan ko rin siyempre, yung nyug mayroong may-ari. Buti hindi kayo pinapagalitan. Hindi naman. Hindi lang kami umaakyat, pinupulot lang namin. Siguro malawak yung nyugan nila, no? Opo. Kaya hayaan na lang. Ganon. So itong si Mary Joy ay pangalawa sa 8 mong anak, tama? Opo. Yun. So dinanas nito yung kasaganahan ng buhay niyo nung araw. Masagana ba talaga yung buhay ninyo nung araw? Hindi. Hindi. Puro ganito, hirap.
nagpaasawa na, mahirap pa din. Ganun. Hindi wala na asawa ng foreigners. Kung foreigners na ako pang asawa, sana hindi na ako ganito. So, big sabihin, nangarap ka rin sana na isa sa mga anak mo babae. Ilan ba ang magkakapatid ilan bang anak mo na babae ate? 5. Aba, 5. So, marami-rami nga kaysa doon sa lalaki, no? Opo. So, nangarap ka rin ba na sana balang araw, isa sa anak mo babae makapag-asawa ng foreigner? Oo, kasi ang foreigner, di ba, mayaman, Mm-mm. mapera. Oo. Kaya gusto ko, para pahinga naman ako sa trabaho na magkukupra. Hindi na ako magpara paasa ng mamabigat. Mabibigat. Kasi sakit dito. Mm-mm. Sa likod. Kuba na ako. Kuba ka na. Kapasaan. Ay, Kung sana grabe. kung foreigner, so sana mabigyan na kami ng pangailangan araw-araw. Mm. Wala lang pagod. So, yun talaga sana yung pinapangarap mo. Nga lang, hindi rin nakapag-asawa ng foreigner. Hindi kaya. Purinoy pa rin na napangasawa. Oo. Yan. Okay naman yun kasi mabait naman siguro yung napangasawa ni Mary Joy. Oo, bait naman ang asawa niya. Wala ka naman masabi. Yan. So sige ate Mary Jean at Mary Joy. Papanoorin ko kung paano yung gatungan or lutuin yung kopra na yan, no? Okay lang ba sa inyo at kita ko kung ano yung paano lutuin yan? Opo. Ayan. So yun mga kalingap, mga kababayan. Abangan natin kung ano kung paano nilang lutuin ang koprang ito. So itong bahay nyo, Ate Mary Jean, sa inyo to? Opo, sa amin. Itong mga kuha namin, dingding. O yung plywood, o yung mga ganyan. Binigay sa amin nung barracks nila, nung aalis na sila. Mm-mm. Binigay sa amin to kasi yung bahay namin doon, kubo-kubo lang. Mm-mm. Siyempre yung mga anak ko babae, ako palagi umaalis ng masukan doon sa bayan. Awa naman sila kasi baka marip yung mga anak ko kasi walang pinto. Mm-mm. Yung bahay namin dito lang sa hati lang. Mm-mm. Yung dingding. Dingding. O, hati lang. So, doon sa gitna, open. Open na, wala na. Bago sila umalis, ibinigay ito sa amin na ito, binigyan ako ng semento. Mababait pala yung nagpagawa ng ano dito, yung pinakaparang ano yun, yung ano sa tubig, yung manggagaling sa bukid na tubig, no? Kasi dati ba pinapasok ng tubig itong area na to dito? Opo, lalim dito pag may ulanan, lakas ng tubig ito yung baha. Lampas Okay. tao. No ngayon wala na, nagkasiwol na dyan, hindi na po mapasok dito ang tubig. Okay. Yan na, yan naman na, paano yan, dingding. Ano? Yero. Yero. Yung anak ko, nagkatrabaho na dyan sa Seawall. Nag-pandemic noon, yung dole, nagbigay ng 10,000. Yung 10,000, binigay ko sa papa ko, dyan sa kapatid ko doon, kasi may hardware. Sabi ng papa ko, kasi wala naman sa amin kukuha ng mga anahaw sa bundok, dahil baka daw kami madisgrasya pa, mamatay kami pagkuha ng anahaw, kasi kami mga babae lang. Yung 10,000 namin, kinuha, bahala na sila magdagdag ng kulang. So, sino ang gumawa ng bahay nyo na to?
Yung kapatid ng papa ko o mama ko, yung ng sa taas. Itong sa baba, yung mga trabaho ng San Luis, bago sila umalis, tinulungan kami na. Wow. Yun. So, itong pagkabuo ng bahay na to is puro tulong. Opo. Tulong lahat. Ganun. Kasi ang trabaho ko, ang pangatulong lang, ano man sahod, isang buwan, 5,000. Daming anak, papaaral. So, yung asawa mo, ano ba talaga yung totoo? Nagsuporta ba siya sa inyo, sa mga anak mo, magmula Wala. nung siya umalis? Wala siyang suporta ni ano man na kumustahin lang niya yung anak niyang iniwan, kung nabuhay, kung nasaan. Wala man lang siya tinanong sa akin. Nung nag 7 years na, yun, sabi ng mga anak ko, nagpadala din si papa niya ng 1,000. Pero Mayo siguro nung 2023 nagpadala. Tagal naman masunod, ilang buwan naman, siguro Nobyembre. Binigyan daw si Jebeline ng 1,000. Yun, na pang kaibigan kasi yun may pera. Sabi bip daw, pero di ko alam yung bip. Mm-mm. Kasi alam ko lang na bip yung mapagkain niya na binibiling sa lata o kaya ng lata. Yung corned beef. Oh, Oo. yun na alam ko. Pero yung bip na tinatawag nila di ko alam. Kaya sabi ko, hindi ko yun alam. Yung ibig sabihin, yung ipinadala na 1,000, ibibili daw ng beef. O, binili daw ng beef. Binili ng beef ni Jebeline. Amo daw sabi, hindi ko naman nakita yung beef. Okay. Pinatawag ako ng mga maestra. Mm-mm. Dami sila, 10. Okay. Damay-damay na. Oo, kasi nagrebelde man siya kasi gusto niya sumama sa pa-contest, yung running. Mm-mm. Dami ng hirap niya, nagpa-practice. Mm-mm. Bandang huli, wala naman ako binigay kasi yung birth certificate nga niyang PSA, hindi ko man ako nakakakuha. Mm-mm. Yung baon niya, kahit 100 o 200 sana, wala man ako binigay. So, Kaya, yun siguro. so ang ano pala dito kay Jebeline, nagawa niya yung ganon dahil nagrebelde siya. O parang nagrebelde siya dahil sa meron siyang mga kahilingan sana sa iyo na gusto niyang makuha yung ano ba yun, yung birth certificate niya para totally makasali siya doon sa track and field na sinasabi niya na pinagsasanayan niya sa ngayon. At yun mga baon-baon niya or kung ano man na ano, hindi mo na ibigay. Hindi ko na Bakit naman natin hindi mo yun naibigay? Ang hirap kasi ganito lang yung pinakang importante, yung pagkain talaga muna nila ang uunahin ko. Minsan pumapasok nga sila ng umaga, walang almusal. Sabi ko, mag-aral kayo. Kasi pag-aral kayo ng mabuti, makakuha kayo ng magandang trabaho. Hindi na tulad nito, buhay natin. Kung walang hirap, walang pawis, walang kakainin, dapat pawis muna. Bago kumain. Tapos yung grade 6 pa namin, maghahanap pa ng birth certificate kasi yung anak ko, 8, yung 6 may birth certificate, yung 2 wala. So hindi sila naka-registered. Hindi. Kasi yung papa nila hindi naman nag-aasikaso, anak ng anak. Wala man lang wala na siya sa kayang kwenta kung ano na. Nung dati tumawag, nung ngayon na 2024 na, sabi ko, bigyan mo ako ng pang birth certificate ng anak mo kasi grade 6 na kailangan palagi ng hinihingi ng mga maestra kasi grade 6 na. Talagang hindi makapag-graduate anak mo na walang birth certificate. Ano yan yung grade 6 ngayon, yung iniwanan niya ng 3 taon pa lang. Yung nagkasakit yan ng ano 3 taon o 3 araw? hindi, yung 3 taon. Yung iniwanan niya na 3 taon. Yung 3 taon. Ngayon yung iniwanan niya kamo na 3 araw naman, ilang taon na ngayon? Mag-8 na Mag-8 years na, pero anong grade na siya? Grade 2. Grade 2. Yun, hindi pa lang niya nakita kung ano na. Yun hindi pa niya nakikita kung anong itsura. Oo, hindi niya nakita. Pero alam na naman na kung babae o lalaki. Alam naman niya kasi 3 araw na siya umalis. Okay. Alam na niya.
Okay, so ate, medyo mausok mga kalingap, mga kababayan. Ayan pala, ganito pala talaga ito. Oh, ayan. Mausok. So ganun lang ang ano natin dito, Ate Mary Jane. Unahin muna natin itong pangangailangan nga ni Jebeline, ano? Opo. At sana pag ito naging okay, yung birth certificate niya at yung ano ba yun, yung Form 137 niya, yung babayaran niya doon sa school is magtuloy-tuloy na itong si Jebeline sa kanyang pag-aaral, no? Opo. Pero sa pakiramdam mo, ate, pag naging okay yung pangangailangan ni Jebeline, ano sa palagay mo? Siguro, aaral lang siya mabuti kasi nakikita ko sa kanya masaya naman siya. Nagsabi siya kagabi sa akin na kasali daw siya doon sa mga palaro doon sa paaralan kasi may palaro pala mama. Sabi ko, sige, kung gusto mo, baka sakali na may tumulong sa'yo, di, pursigihin mo, pagbutihin mo yung pag-aaral mo para masuportahan mo naman yung mga kapatid mo. Kasi ganitong pagkukupra, ang hirap. Masakit sa likod dito. Kahit na anong gawin. Kaunti-kaunti lang ang pera, bibinta. Hindi ka man lang makabili ng isda or karne. Yan, ibili mo na lang isang kilong bigas o 2 kilo lang mabibili niyan. Tapos dami pang kailangan sa loob ng bahay. Sa paaralan, hihingi yung anak ko ng watercolor. Wala naman ako binibili ng watercolor. Sabi ko, manghiram na muna kayo sa kaklase nyo kung pwede pahiraman kayo ng watercolor kasi wala tayong ibibili ngayon, yung grade 6 ko. Pursigihin nyo muna ang pinupursige ko sa inyo na hindi kayo magutom, yung pagkain talaga araw-araw. Pero yun ang pangangailangan nyo sa paaralan, kung may mahiraman lang kayo, manghiram muna kayo ng watercolor kasi wala tayong ibibili. So, ano yung kailangan niya? Watercolor? Watercolor. Yung, Kung bibili naman yun, ate, mga magkano naman kaya? siguro 50 siguro. Sige, Dahil kasi yung grade 4 ko, grade 6, mahingi ng watercolor. Sabi ko, wala tayong ibibili. Yung kailangan na muna natin, pagkain muna. Yan ang importante. so, ganun ate Mary Jane, meron pa naman konti dito sa ipinadala ni Miss Yay, no? At may susobra naman ng konti dito doon sa pagkuha ng, magkano ba yung doon sa pagkuha ng ano niya, ng Form 137, magkano kaya? Siguro, yung pamasahe, doon papunta ng Kabugaw, mga 400 siguro, balikan na. O sige, ganun na lang gawin natin Kasi ate. ibinigay ko yan na 2 anak ko, yan si Jojane, kina si Jebeline, binigay ko yan sa kapatid ko kasi hirap na. Na doon sa kapatid ko, hindi naman masyado nahihirapan kasi isa lang ang anak niya. Pinagkausap man ako ng kapatid ko na kunin niya muna para matulungan niya ako na kaunti man, maging kaunti na yung pagkain namin dito, yung gastos. Mabawas-bawasan yung panggastos. Naman. Tapos nung bandang huli, nagtagal-tagal na, si Jebeline hindi niya naman kinakaya doon kasi gusto niya daw magkasama kami. Gusto ni Jebeline nakasama talaga kayo. Opo, umuwi siya dito kasi minsan kasi nagkakasakit ako. Wala sa akin, wala man lang may paggamot. Kasi tinitiis ko lang kasi yung ibabayad ko sa albularyo, ikabili ng sabon na yun. Kasi gusto naman niya, may shampoo. Nagsasabon na yung mamot yung safeguard. Kaya yun, so yung ibibayad ko ng Para sa pagpagamot. Binibili ko na lang ng gusto niya ng shampoo, ng safeguard. Yun na lang binibili ko. Kumukuha na lang ako ng dahon ng yun na lang ginagawa ko dito. Dinadampi mo na lang. Dinadampi ko na lang. Kaya yung puno, yung sanga, kinukuha ko, kinakaros ko yung pinakabalat niya. balat niya. Pinipika ko yun, hinihilot nila sa akin. Sa awa ng Diyos, na gumagaling din ako. So, kaya pala naiyak itong si Jebeline nung unang vlog ko sa kanya, no, na kung gaano ka niya kamahal, no? Okay. So, itong mga anak mo, ate Mary Jane, gaano mo sila kamahal? Talagang sobrang mahal ko sila. Sila talaga ang pinaka-importante sa buhay ko. Sila ang nagbigay ng lakas, ng loob na para makayalan ko lahat ng problema. Kahit mahirap,
inangon ko, tiniis ko para mapalaki ko sila na sama-sama kami. Hindi ko sila ipinamigay kung saan man, kung kanino man ang mga tao, kahit mayroon sa kanilang humihingi na tulungan na mapag-aral yung mga anak ko. Kasi pag naglaki, ipapakilala din ako. Hindi ko naman binigay, tiniis ko lahat. Kasi wala na nga silang papa. Mawawalan pa ng mama. Kaya tiniis ko na kayanin na mapakain ko sila sa araw-araw kahit hindi naman masyadong masarap na pagkain o kulang na pagkain. Basta nakikita ko sila. Yun yung pinaka-importante. Na makita ko sila lahat araw-araw. Magkakasama kami kahit ano lang ginaulam o walang ulam. Basta sabay-sabay kaming kakain. Nakikita ko kung ano. So yun, Ate Mary Jane, tahan na po at wag po kayo mag-alala. Ito, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo sa mga kung ano man yung gagawin natin na hirap man yan o ginhawa. Ito, malalaki na nga itong mga anak mo at medyo naging ano nga kasi yung iba is nakapag-asawa na. Opo. At tulong-tulong po tayo na magdasal at gabayan itong si Jibelin na sana ito na yung isa sa anak mo na may ahon kayo sa sinasabi niyong hirap na pinagdaanan ninyo. So ganun, Ate Mary Jane, bibigyan kita ng ano no, yung pangbili mo ng ano ba yun, yung para sa mga bata na watercolor ba? Opo. Ito 100 at ito yung doon sa ano, ako na lang yung magbabayad siguro doon sa ano, sa birth certificate no, na Opo. ano lang kasi makakatipid tayo doon. So siguro by Monday ng hapon nandito na yung birth certificate ng ni Jibelin. Kasi ang may nakausap naman ako na tao na isasabay ko na lang yun. So kukunin ko yung pinaka-info doon kay Jibelin sa inyo, sa asawa mo at kung saan sa pinanganak para kasi para hindi ka na rin maabala no. Opo. Ako nang bahala doon kasi ang usapan namin doon is 500. Kontra doon kung ikaw maglalakad mahirapan ka pa. Siyempre may mga gawain naman dito na kailangan kanila dito. So ako na lang bahala doon. Then yung sa pagkuha ng ano niya, ano ba 'yon? Yung form 137 niya. Ngayong araw kaya makuha din 'yon, Ate Mary Jane, sa palagay mo? Hindi pa siguro kasi wala pang sasakyan. So ito, meron tayo dito yung 400 ha. Opo. Ayan. So yun, Ate Mary Jane, alam ko na marami pang mga kwento ng inyong buhay kahirapan dito sa Dunsol, Sorsogon. So Ate Mary Jane, sa muli, basta yung usapan natin na makuha yung kailangan ni Jibelin kasi yun ngayon yung para hindi naman na siya mag-alangan or magdalawang isip para sa kanyang pag-aaral, no? Opo, kasi gusto naman niya sumama kasi may pag-contest naman daw sa paaralan. Ayun, o, sige, pagpatuloy ni Jibelin yung kanyang pag-aaral. So yun mga kalingap, mga kababayan, ito po yung ginagawa nila sa ngayon. Ayan, oh. Ayan. So siguro mga kalingap, mga kababayan, sa sunod, marami pa tayong makukuha na kwento ng mag-iinang Ate Mary Jane, Jibelin, Mary Joy, at sa kanyang mga kapatid. Paano? Kaya abang-abang lang po tayo, mga kalingap, mga kababayan. Hanggang sa muli. So kailangan na ano ng tubig? Bakit? Pag malaki ang apoy, baka masunog. Baka masunog. Okay.